Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Grace James at sa loob ng 20 taon ko sa larangan ng medisina, napakarami ko na pong nasaksihang kwento tungkol sa kalusugan. May masasaya, pero marami ring nakakapagpabigat ng damdamin. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa. Tatlong karaniwang prutas dito sa Pilipinas na maaaring makatulong bilang panlaban sa stroke at pagbabara ng ugat. Alam nyo ba, mga mahal kong kababayan, na sa bawat ilang minutong lumilipas, may isang Pilipino ang tinatamaan ng stroke? Ang mas nakakatakot pa rito, hindi lang kamatayan ang dapat ikabahala, kundi ang tahimik at unti-unti nitong paninira. May mga taong sa gabi ay masaya pang nakikipagkwentuhan sa kanilang mga anak at apo. Ngunit pagsapit ng umaga, tabingi na ang bibig, hirap magsalita, at paralisado ang kalahati ng katawan. Sa isang iglap, nagbabago ang lahat. At habang buhay na silang nakaratay, umaasa sa pag-aaruga ng pamilya. Masakit man pakinggan, ito ang realidad na nangyayari araw-araw, lalo na sa mga kababayan nating lampas na sa edad na 50, kung kailan natural nang nagsisimulang tumanda at humina ang ating mga ugat. Marami sa atin ang naniniwala na kailangan gumastos ng libu-libong piso para sa mamahaling supplements o imported na gamot para makaiwas sa ganitong kondisyon. Pero ang nakakagulat na katotohanan, may mga simpleng hakbang na maaari nating simulan ngayon din. At minsan, ang sagot ay nasa palengke lamang, affordable, sariwa, at madalas pa nga nating hindi napapansin. Sa video na ito, ako, si Dr. Grace James, may 20 taon ng karanasan sa pag-aalaga ng libu-libong pasyente na may diabetes at sakit sa puso. Ibinabahagi ko sa inyo ang tatlong uri ng prutas na maituturing na berdeng bantay ng ating mga daluyan ng dugo. Kapag isinama sa tamang paraan at tamang oras sa inyong pang-araw-araw na pagkain, makakatulong ang mga ito sa pagpapanatili ng mas maayos na cholesterol levels, sa pagsuporta sa maayos na daloy ng dugo, at sa pangangalaga ng kalusugan ng puso. At ang pangatlong prutas, isang murang-murang superfood dito sa Pilipinas na hinahangaan pa ng mga dayuhan pero madalas nating nababalewala. Kaya umupo muna kayo ng maayos at pakinggan itong mabuti. Ang impormasyong ibabahagi ko ay maaaring magsilbing paalala na ang kalusugan ay dapat inaalagaan araw-araw. May ikukuwento ako sa inyo para mas maintindihan natin na ang sakit ay walang pinipili kahit gaano pa tayo kalusog tingnan sa panlabas. Mga 6 na buwan na ang nakalipas, may tinanggap akong pasyente, si Mang Ruben, 60 taong gulang. Siya ay masipag at disiplinado. Araw-araw siyang naglalakad sa parke at inaalagaan ang kanyang katawan. Sabi pa niya sa akin, "Doc Altea, pakiramdam ko malakas naman ako. Siguro wala namang problema. Paminsan-minsan lang naman akong nakakaramdam ng kaunting pamamanhid sa mga daliri at medyo mabigat ang batok ko." Ngunit nang makita ko ang resulta ng kanyang blood test, nagulat ako. Ang kanyang LDL o tinatawag na bad cholesterol ay mataas at may indikasyon na ang ilan sa kanyang mga ugat ay may makabuluhang pagbabara. Ang pamamanhid ng kamay at pagbigat ng batok, iyon na pala ang mga paunang senyales na hindi niya gaanong pinansin. Kung pinabayaan pa niya iyon, lalo na sa malamig na panahon kung kailan mas tumataas ang panganib, mas malaki sana ang posibilidad ng seryosong komplikasyon. Binigyan ko siya ng kaukulang gamot, ngunit mas binigyang diin ko ang kahalagahan ng pagbabago sa pagkain. Pinayuhan ko siyang isama sa kanyang araw-araw na dieta ang tatlong prutas na ito, lalo na sa mga oras na mas epektibong naa-absorb ng katawan ang kanilang sustansya. Makalipas ang 3 buwan, sa kanyang follow-up check-up, kapansin-pansin ang pagbaba ng kanyang cholesterol levels. Mas magaan ang kanyang pakiramdam at nawala ang dati niyang nararamdamang pamamanhid. Ngayon, habang nakikinig kayo, tanungin ninyo ang sarili ninyo, may nararanasan ba kayong paminsang pagkahilo, pamamanhid ng kamay o paa, o paninikip ng dibdib? Huwag itong balewalain. Mahalaga ang maagang pagkilos at pagkonsulta sa doktor upang makasiguro. Kung sa tingin ninyo ay makatutulong ang impormasyong ito sa iba, maaari ninyong i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa channel para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa kalusugan. Ang simpleng pag-share ninyo ay maaaring maging tulay para makarating ang kaalamang ito sa mas maraming nangangailangan. Ngayon, alamin natin ang ugat ng problema. Bakit nga ba mahalaga ang prutas pagdating sa kalusugan ng ating mga ugat? Isipin ninyo ang ating mga daluyan ng dugo na parang sistema ng tubo ng tubig sa bahay. Noong bago pa ang mga tubo, makinis ang loob at tuloy-tuloy ang agos. Ngunit paglipas ng 50 o 60 taon, dahil sa madalas na pagkain ng mamantika, sobrang matatamis, kakulangan sa ehersisyo, at iba pang salik, unti-unting nagkakaroon ng naipong taba at deposito sa loob ng mga ugat. Sa medisina, ito ay tinatawag na atherosclerotic plaques.
Ang mga ito ay nabubuo mula sa LDL cholesterol at iba pang sangkap tulad ng calcium deposits. Ang delikado, kapag ang isa sa mga plaking ito ay napunit o natanggal at sumabay sa daloy ng dugo, maaari itong maipit sa mas makitid na bahagi ng ugat, halimbawa sa utak. Kapag nabara ang daluyan, hindi makarating ang sapat na dugo at oxygen sa mga brain cells. At kapag nagkulang ng supply ang mga ito, maaari silang masira. Ito ang nangyayari sa isang stroke. Ngayon, ano ang papel ng tatlong prutas na babanggitin ko? Hindi sila mahiwagang lunas, ngunit maaari silang maging bahagi ng isang mas malusog na pamumuhay. Una, mayaman sila sa antioxidants at fiber na tumutulong suportahan ang maayos na cholesterol balance. Pangalawa, may mga sangkap sila na nakatutulong sa pagpapanatili ng elastisidad at tibay ng ating mga ugat. At pangatlo, kapag isinama sa balanseng pagkain at aktibong pamumuhay, makatutulong silang mabawasan ang pag-ipon ng masamang taba sa ating katawan. At ngayon, ibubunyag ko na ang unang prutas na maituturing na parang masipag na tagalinis ng ating mga ugat, ang hari ng vitamin C, ang suha o pomelo. Ang unang prutas ay napakapamilyar dito sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya. Makapal ang balat, makatas ang laman, at kapag kinain ay nakapagpapagaan ng pakiramdam sa tiyan habang tumutulong sa pag-aalis ng taba. Ito po ay ang suha. Bakit ko inuna ang suha? Ayon sa ilang pag-aaral, ang suha ay naglalaman ng napakaraming pectin, isang espesyal na uri ng soluble fiber. Kapag kinain ninyo, ang pectin ay parang espongha na dumadaan sa bituka, sinisipsip ang bad cholesterol at inilalabas ito bago pa man masipsip ng dugo. May pag-aaral pa nga sa Israel na nagpakita na ang mga taong regular na kumain ng pulang suha araw-araw sa loob ng 3 linggo ay nakapagpababa ng kanilang bad cholesterol ng hanggang 15%, pati na ang triglycerides na isang uri ng taba sa dugo. Hindi lang iyon, mayaman din ang suha sa vitamin C na tumutulong sa elasticity o pagiging nababanat ng ating mga ugat. Kapag maganda ang elasticity ng ugat, kahit pabago-bago ang presyo ng dugo, mas mahirap itong mapunit o mapinsala. Gaano karami ang sapat? Hindi ninyo kailangang ubusin ang isang buong prutas. Sa bawat araw sapat na ang 2 hanggang 3 bahagi o segments, katumbas ng humigit kumulang 150 gramo. Ang mga suha mula sa Davao o anumang lokal na variety ay mabuti. Ngunit ang may kulay rosas o pula ang laman ay karaniwang mas mayaman sa lycopene, isang antioxidant na mas mainam para sa puso kumpara sa puting suha. Ngunit pakinggan ninyo itong mabuti. Ang suha, kahit gaano kabuti, ay maaaring maging delikado kung mali ang oras ng pagkain o mali ang isinabay. Kailangan ko itong ipaalala dahil marami ang nagkakamali dito. May isang seryosong pagkakamali na madalas kong makita sa mga pasyenteng may mataas na kolesterol. Umiinom sila ng gamot sa kolesterol tulad ng statin at pagkatapos ay kakain agad ng suha bilang panghimagas. Itigil ninyo agad ang gawaing ito. Bakit? Ang suha ay may sangkap na tinatawag na furanocoumarins. Pinipigilan nito ang isang enzyme sa atay na responsable sa pag-breakdown ng gamot. Kapag sabay ninyong kinain ang suha at ininom ang gamot sa kolesterol tulad ng atorvastatin, simvastatin, or ilang gamot sa high blood, maaaring tumaas ang konsentrasyon ng gamot sa dugo ng 5 hanggang 10 beses kaysa normal. Ang resulta, maaaring magdulot ng labis na epekto ng gamot tulad ng pananakit ng kalamnan, pagkasira ng muscles, rhabdomyolysis, pinsala sa atay, at maging acute kidney failure. Paano ang tamang paraan? Kung umiinom kayo ng mga gamot na ito, kumain ng suha na may pagitan na hindi bababa sa 4 na oras mula sa pag-inom ng gamot o mas mabuti, tanungin ang inyong doktor kung ang iniinom ninyong gamot ay hindi dapat isabay sa suha. Para naman sa mga may ulcer o GERD, iwasan ang pagkain ng masyadong maasim na suha. Kung kakain man, siguraduhing may laman na ang tiyan. Huwag na huwag itong kakainin kapag gutom na gutom dahil lalo lamang sasakit ang sikmura. Ito ang patunay na kahit masustansyang pagkain, kapag mali ang paggamit ay maaaring makasama. Kung kayo ay kabilang sa grupong hindi makakain ng suha dahil sa dami ng iniinom na gamot o dahil sa sakit sa tiyan, huwag mag-alala. Ang pangalawang prutas ay mas banayad at bagay na bagay para sa may high blood. Pangalawang prutas, ang pabrika ng potassium, saging. Dito sa Pilipinas, napakamura ng saging. Minsan nga ay nahihinog na lang at nalalaglag sa puno sa mga bakuran. Ngunit sa Japan at Amerika, mataas ang pagpapahalaga nila rito. Bakit? Dahil ang saging ay kalaban ng high blood pressure, ang isa sa pangunahing sanhi ng pagputok ng ugat sa utak. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa maalat na pagkain. Laging may kasamang patis, toyo o bagoong ang ating kanin. Ang sobrang sodium sa katawan ay nagdudulot ng pag-ipon ng tubig na nagpapataas ng presyon sa pader ng ating mga ugat na humahantong sa high blood.
Ang saging ay isang mahusay na natural na pinagkukunan ng potassium. Ang trabaho ng potassium ay tulungan ang katawan na mailabas ang sobrang sodium sa pamamagitan ng paghihi. Isipin ninyo na lang, ang sodium ay parang humihila ng tubig papasok para banatin ang mga ugat, habang ang potassium naman ay tumutulong maglabas ng tubig upang marelax at lumambot muli ang mga ugat. Dahil dito, nagiging mas stable ang blood pressure at bumababa ang panganib ng stroke. Piliin ninyo ang mga hinog na saging na may mga itim na batik o leopard spots. Huwag ninyong isipin na pangit na ito. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Teikyo University sa Japan, ang saging na may batik ay 8 beses na mas epektibo sa pagpapalakas ng immune system kumpara sa hilaw na saging. Sa puntong ito, pinakamataas ang antioxidants nito na tumutulong sa pagprotekta sa ating mga ugat. Para kanino lalong mabuti ang prutas na ito? Para sa may high blood, sa madalas pulikatin sa gabi dahil sa kakulangan ng potassium at magnesium, at sa mga nangangailangan ng mabilisang enerhiya. Ngunit muli, kailangan kong magbigay ng babala. May isang grupo ng tao na kung saan ang sobrang pagkain ng saging ay maaaring maging mapanganib at magdulot ng seryosong problema sa puso. Maaaring itanong ninyo, paano naging delikado ang saging na kinakain ng bata't matanda? Tama, ligtas ito para sa karamihan. Ngunit para sa mga taong may kidney failure o mahinang bato, ang saging ay maaaring maging problema. Kapag mahina na ang bato, hindi na nito kayang salain at ilabas ang sobrang potassium sa dugo. Kung kayo ay may sakit sa bato at araw-araw kumakain ng 2 hanggang 3 saging, maaaring tumaas ng husto ang potassium sa dugo. Tinatawag itong hyperkalemia. Ito ay mapanganib dahil nagdudulot ito ng irregular na tibok ng puso o arrhythmia at maaaring mauwi sa biglaang paghinto ng puso. Ang payo ko, kung mataas ang potassium ninyo sa dugo o na-diagnose kayo na may stage 3 kidney disease o mas malala pa, limitahan ang pagkain ng saging at kumonsulta sa doktor kung gaano karami ang ligtas para sa inyo. Para naman sa normal na tao o may mild hypertension na maayos ang kidney function, ang 1 hanggang 2 saging bawat araw ang maituturing na tamang dami. Ngayon, dumako na tayo sa pangatlong prutas. Naniniwala akong marami sa inyo ang magugulat dahil ang prutas na ito ay madalas iniisip na mainit sa katawan o kaya'y hindi ganoon kaganda. Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamayaman sa vitamin C sa lahat ng prutas. At may isang bagay na bihirang mabanggit na gusto kong ibahagi. Napansin niyo ba ang ugali nating mga Pilipino kapag kumakain ng prutas? Karaniwan binabalatan natin, minsan sobra pa nga dahil takot sa kemikal, sa tigas o sa pakla. Pero sa prutas na ito, kapag tinanggal ninyo ang balat, itinatapon ninyo ang halos kalahati ng pinakamahalagang sustansya nito. Ang balat mismo ang may sangkap na tumutulong mag-stabilize ng blood sugar na wala sa laman ng prutas. Subukan ninyong hulaan kung ano ito. Isang clue. Kulay berde, maaaring puti o pula ang laman, matigas ang buto, at napakabango. I-comment ninyo sa ibaba kung ano ang hula ninyo. Opo, ang sagot ay bayabas, guava. Maraming Pilipino ang bumibili ng mamahaling imported na mansanas, ubas o kiwi. Pero kung nutrisyon para sa puso at ugat ang pag-uusapan, mahirap pantayan ang sarili nating bayabas. Para magkaroon kayo ng ideya, ang vitamin C ng bayabas ay halos 4 beses na mas mataas kaysa sa dalandan at maraming ulit na mas mataas kaysa sa mansanas. Ang vitamin C ay hindi lang para sa resistensya. Isa rin itong malakas na antioxidant na tumutulong maglinis ng free radicals, mga salarin sa pagkasira ng pader ng ating mga ugat. Bukod dito, mayaman ang bayabas sa soluble fiber at mababa ang glycemic index, kaya angkop para sa may diabetes at mataas na kolesterol. Ang pagkain ng bayabas ay nakakatulong upang hindi biglang tumaas ang blood sugar pagkatapos kumain, habang tinutulungan ding mailabas ang sobrang taba sa katawan.